What's up? Tapos na naman tayo mag-code for like 6 hours. Sa gabi pa ako nagsimula pero tinatuloy ko lang ulit. Itong daily opportunities ko. So ito yung UI. Para siya gumana. Magbigay ka ng opportunities. Then kukunin niya sa'yo yung pinaka-best na opportunity. For example, magbigay tayo ng opportunity dito. Just cleaning, and then kailangan natin ng 5 hours, so 3 hours of cleaning. And then sa 3 hours of cleaning, makaka-ipon tayo ng 200 pesos. And then, kailangan din natin yung working time kung kailan ba tayo oras magtrabaho sa isang araw, 12 hours, example. Then, another opportunity. So, total income natin, 200 pa lang. Sa 3 hours of work. Yun. Then, agad ulit tayo ng opportunity natin. For example, we have gardening, which is 3 hours ulit. And then, income natin doon is, say, 200 pesos ulit. Another opportunity. Mas maganda ata kapag ka hindi nag-update yung 400. Yan yung scenario, dapat mag-update yun check lang natin sa code. Delete row saan delete row and delete all, update, and then select best of. Mag-update ops naman to Infinities or table. Check lang natin. Infinities. May dalawa pa rin naman. Dapat na-clear na yan. Mag-update ops naman tayo. Update ops. Ayan, so hindi lang na-call yung update ops natin. Okay, so dapat ilagay pala natin to dito sa labas kasi naka-conditional. Try ulit natin. Agad ng option cleaning 500. Zero lang net daily income. Saba 100 500. Ba't nagiging zero yung daily income? Delete ako dito. May kalaw ko para cleaning. For example, yung cleaning is 5 hours of cleaning is equal to 200 pesos. And we have a daily working time of 200 add. So yun, nagdag na. And then gardening 5 hours din. And we have, say for example, 100 pesos yun. And tanggalin natin yung, for example, edit natin tong gardening. Gawin natin siyang 699. Wala doon pa yung projects yun. So 899 na yung aking income. Try ko din naman tanggalin ito. Then boom, 200 na. Add tayo ng gardening 3 hours 400. So 400 pesos in every 3 hours. So kaya pa naman dahil 8 hours of working tayo, and yung set natin is 12. Itong code na to, kapag magpas na sa 12 hours, hindi na siya kukuha ng ibang opportunities kasi sa isang araw, you can only do work for 12 hours. Nilagay mo dito. So let's try adding other tasks. This requires 6 hours or 10 hours, but 10 hours, and yung income natin is 1,200, and 9 hours lang para add opportunity. And okay, so yung kinuha niya dito is welding and gardening kasi sila yung may pinakamataas na income. Instead yung cleaning, in-eliminate pa yung cleaning kasi bawa naman yung income yan. So 9 plus 3 is equal to 12 hours. Sakto ng 12 hours. What if yung welding edit natin, asya yung income na bibigyan niyan is 300 lang. Edit, kinuha pa rin niya, kaya lang let's try edit again. How about 100 pesos?
Okay, hindi na kinuha yung welding kasi bukod sa lalagpas na sa oras, 100 pesos lang yung binibigay na ito. Hindi siya cost effective kumbaga. Okay. What if edit natin to na time allotment of 9 hours, still 400 pesos. Same sita sa gardening, kaya lang mas matrabaho to kasi 9 hours. Well, anyways, pinag-add niya nga yung dalawa. What if yung garden cleaning natin is 3 hours? So mas pinili pa rin yung gardening, which is higher income. What if 10 hours na to? So mas pinili nga yung dalawa kasi 600. 200 plus 400 is equal to 600. What if gawin natin itong 400? Mas pinili na pa rin yung dalawa, which is 3 hours of work na naman. $420. Ayun, so ito yung deficiency niya kasi mas pinili na to yung mas matagal na work, which is 401, since sobra lang sa piso. Hindi niya na in-evaluate kung 100 plus 400 is 800 din naman. Ito isa lang 400. Dapat in-evaluate niya na mas worth it yung 6 hours of work na 800 pesos kaysa yung 10 hours na 401 lang. Tinitingnan niya lang kasi na kung ano yung pinakamataas na income yung pinaprioritize niya lagi. And that's long as may time pa naman sa 12 hours of work. Ayun. So, ganun nga. So, yung technique na lang dito, gawin mo na lang siyang 6 hours. And, try to edit. Ayun. Mas pinili na yan kasi 6 hours na. Right, sana na-enjoy nyo.